Mga kababayan, mga kapatid, meron na naman akong ibabalita sa inyo tungkol kay Epipanyo Labrador. Marahil, nabasa, nakita na po ninyo ang thumbnail o title ng video na ito na kung saan nagsimula ng gumulong ang proseso ng batas laban kay Epi. Natatandaan na ninyo, ilang linggo na po ang nakakalipas nang umaksyon ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, nagsampa ng reklamo laban kay Epipanyo Labrador, bunga ng ginawa niyang pang-iinsulto, pangyuyurak, panghahamak, maging yung ginawa niyang pamimintang o pagpaparatang sa atin na magkakaanib sa Iglesia ni Cristo, maging yung ginawa niyang pang-iinsulto, pagmumura sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Na ang binungangan ng kalokohan na iyan ni Epipanyo, syempre, tayo naman bilang may karapatan dito sa mundong ito, especially sa batas, bilang mga tao, mamamayan ng Pilipinas, nasasaklaw naman tayo ng batas ng Pilipinas, ng bansang ito, kahit na tayo ay magkakaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga hindi tayo gumanti sa Kanya. Hindi natin inilagay ang batas sa ating mga kamay. Ipinagpasabatas po natin yan. Ipinagpasa Diyos na lang din natin yan. At ngayon na gumugulong na ang proseso ng batas, etong si Epi hindi na marunong manindigan. Hindi niya na kayang harapin yung consequences o yung ibinunga ng kanyang ginawang kalokohan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po yan, mga kababayan, mga kapatid, paraanin niyo po muna akong saglit. Nais ko lang po kasing i-appreciate ang isa sa masugid po nating taga-subaybay dito po sa Tinig ng Karunungan. Isa po siya sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na talagang sumusuporta po sa amin. At malaki po ang pagpapasalamat po namin sa kanila. Kay Tita Marilyn Pagulayan, maging sa mga kababayan po natin at mga kapatid dyan po sa Cagayan. Maraming salamat po sa inyo, Tita Marilyn, sa walang sawa po ninyong pagsubaybay po sa amin. Maging sa mga kapatid po na nandyan po sa Cagayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bueno, matuloy po tayo, no? Mga kababayan, mga kapatid, tanda po ninyo yung isang video na ating in-upload na siguro ilang mga linggo na nga ang nakakalipas. Yun ay tungkol sa akala ng iba kasi, akala ng marami, nananakot lang tayo mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nananakot lang nang sabihin natin na gagawa tayo ng aksyon laban doon sa ginawa ni Epipanyo Labrador. Ngayon, nung nagsimula ng gumawa ng aksyon ng mga kapatid, kanya-kanyang puntahan na sa otoridad, nagsampa ng reklamo. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo laban sa tunay na pangalan ni Epipanyo Labrador, nakita natin na talagang ang batas ay gumugulong na. Sa papaanong paraan? Ito po. Few days ago, yung sinasabi po naming kapatid na isa sa mga kapatid na naunang nagsampa ng kaso po kay Epipanyo Labrador, nakakuha po kami ng update sa kanila. 2 days ago, kung hindi po kami nagkakamali, yung kapatid po natin na iyon na taga dyan sa bahagi ng Metro Manila, hindi na namin sasabihin yung tiyak na dako niya, nakita niya yung proseso ng pagulong ng batas. Nang nagsampa siya ng reklamo, nag-schedule ngayon ang Office of the Prosecutor ng nasabing lungsod kung saan siya naghain ng reklamo. Ngayon, dumating yung araw ng schedule ng Office of the Prosecutor na kung saan doon sa pagtawag na yon, inanyayahan doon yung kapatid po natin na complainant. Ganon din, inanyayahan din si Epipanyo Labrador na inirereklamo. Alam niyo yung gagawin, mga kapatid, mga kababayan, doon sa Office of the Prosecutor? Mediation. When you say mediation, hindi naman ito agad yung kumbaga kung tutusin nga, magaan lang ito kumpara sa dapat na ihain o ilaban doon kay Epipanyo Labrador. Kasi yung nakita naman ng lahat Nakita naman ng marami kung gaano nakabigat yung ginawang paglabag ni Epipanyo Labrador dito sa social media, partikular sa mga sinasabi niya tungkol sa Iglesia ni Cristo, maging sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, sabi ko nga, ang gagawin lang niya ng Office of the Prosecutor mediation. When you say mediation, ito yung mamamagitan lang yung otoridad
sa panig ng kapatid natin na naghain ng reklamo at dito sa panig ni Epipanyo Labrador. Pagkakausapin silang dalawa, maaaring isa sa mga tao ng opisina ng prosecutor nga ang mamamagitan at pagkakausapin sila para magkasundo. Isasabihin ng ating kapatid kung ano yung dapat gawin ni Epipanyo Labrador para hindi na ituloy yung kaso. Ngayon si Epipanyo Labrador, syempre, ang katungkulan niya bilang narereklamo, humingi ka ng patawad. Diba? Humingi ka ng pasensya ng paumanhin ng dispensa. Di po ba? Ngayon, eto na. Dumating yung araw na hinihintay ng ating kapatid. Nagtungo siya napakaaga doon sa Office of the Prosecutor. Nag-send pa ng picture, makikita nyo sa screen. Ngayon, nung nandun na sila, maaga pa kaysa sa itinakdang oras, walang Epipanyo Labrador. Buong araw, walang Epipanyo Labrador na lumabas. Ni anino ni Labrador, hindi nakita doon. Kaya nga, talagang mapapatunayan na yung Epipanyo Labrador, naging Epipanya Labrading na. Bakit naging Epipanya Labrading? Naduwag. Natakot. Di po ba? Ito yung sinasabi ni Ka Marcoleta na isang uri ng tao na hindi na dapat nagbablog. Bakit? Hindi niya kayang panindigan yung kinontent niya. Hindi niya kayang panindigan kung ano yung maaaring ibunga ng ginawa niyang kalokohan. Ganyan katindi si Epipanyo Labrador. Hindi na tayo magtataka. Bakit? Meron ngang ano yan Di ba? Meron ngang order of arrest pa yan. Na qualified theft. Pero anong ginagawa niya? Itinatanggi niya na yun daw mga nagreklamo sa kanya, sinungaling daw. Ginagawan lang daw siya ng kwento para masira siya. Epi, ang panawagan ko sa'yo, gumising ka na. Gumising ka na. Ikaw na mismo yung sumisira sa sarili mo, hindi kami. Diba, nung una nga gumawa ka na ng kalokohan, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo sa Iglesia ni Cristo, nung humingi ka ng dispensa, pinatawad ka namin. Pero anong ginawa mo? Inulit mo na naman. At ngayon na gumagawa na kami ng paraan sa tamang proseso para papanagutin ka na doon sa ginagawa mong kalokohan, kami ngayon ang lalabas na masama. Kami ngayon ang sasabihin mo na pumipigil, humahad lang sa karapatan mo sa pagpapahayag. Yun na nga ang sinasabi namin. Although we have this called freedom of speech and expression, but still, may limitasyon ka dyan. Hindi porke nasasakop ka ng batas tungkol sa malayang pagpapahayag, pagsasalita at paglalahad, lahat pwede mo nang gawin. Hindi. Kasi tandaan mo, may tinatawag tayong cyber libel, merong tinatawag na cyberbullying, may defamation at iba't iba pang uri ng mga uri ng kaso na nahahalintulad o nakakaugnay sa mga yan. Pag lumabag ka doon, mababaliwala yung freedom of speech and expression mo. Hindi mo na siya pwedeng gamitin. Ano yung best analogy nga namin dyan? Nung panahon ng Panginoong Diyos, nila lang si Adan at Eva doon sa halamanan ng Eden. Anong utos niya sa naunang dalawang tao? Lahat pwede niyong kainin, lahat ng punong kahoy. Nga lang, wag ninyong kakainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa makatuwid, bagaman may utos, bagaman may karapatan silang kumain sa lahat ng punong kahoy, pero may limitasyon yun. At kapag nalabag nila yung limitasyon na yun, abay hindi nila pwedeng ikatwiran sa ating Panginoong Diyos. Akala ko po ba, Panginoon, pwede namin kainin lahat? Hindi. Bakit? May isa pang utos Merong isang utos na ibinaba Ganon din sa freedom of speech and expression. Bagaman nilagyan ka ng kalayaan, bagaman hinayaan ka, meron kang karapatan na maglahad at magpahayag, wag mo namang babaliwalain yung batas, yung opisyal na batas na may limitasyon ka dyan. May pananagutan ka kapag ka ikaw ay nagpaparatang na at nagbibintang ng wala namang sapat na ebidensya, lalo na kapag ka sinasamahan mo na ng maaanghang, ng mabibigat na pananalita. Tapos ngayon, nang anyayahan ka ng Office of the Prosecutor para sana pagkausapin na lang kayo ng aming kapatid sa pananampalataya, hindi ka naman pumunta.
Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, sa paggulong ng prosesong ito ng batas, kapag si Epifanio Labrador hindi pa lumabas, hindi pa pinagbigyan ang paanyaya ng Office of the Prosecutor, lalo lang lalala, lalo lang bibigat yung kanyang kalalagayan at sitwasyon. Sabi ng aming kapatid na nakausap namin, sabi ko, Kuya, ano bang susunod na hakbang dyan? Ang sabi ng aming kapatid, i-reschedule daw. Ganun naman talaga proseso nun. Kasi maaring sa ilang factor, may mga bagay na nakakaapekto bakit hindi nakapunta ang isang taong inaakusahan o inirereklamo. Kaya inire-reschedule, binibigyan ng pagkakataon. Pero hindi habang buhay magbibigay ng pagkakataon ang Office of the Prosecutor. Kapag nakailang panawagan o imbitasyon na sila sa iyo at hindi ka pa rin sumipot, mayroon na silang karapatan na hainan ka ng warrant of arrest, ng subpoena. Ang mabigat dyan talagang lalong bibigat ang katunayan, katibayan na yung inirereklamo sa iyo talagang ginawa mo. Sabi ko nga, hindi naman na kailangan kasi may ebidensya naman na kami. Na-save naman na namin yung mga video mo, Epi, na katibayan at ebidensya na talagang ginawan mo kami ng kalokohan. Ginawan mo kami ng pagkakamali. Naalala ko tuloy yung narinig ko sa isang ministro. Yung mga taong natatakot sa mga namiminuno sa pamahalaan, base yun sa Biblia Binasa ng ministro yun, narinig ko yun. Yun anyang natatakot sa pamahalaan o sa mga namiminuno sa gobyerno, sila yung mga taong gumagawa ng masama. Kasi sabi nung nabasa nung ministro sa Biblia, ang pamahalaan, ang mga namiminuno sa gobyerno, mismong ang Diyos ang naglagay niyan. Para saan? Para sa ikabubuti. Yang mga tao ng gobyerno na yan, kaya inilagay ng Diyos yan upang magparusa naman ng masama. Kaya yung natatakot sa gobyerno, sila yung gumagawa ng masama. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, mga kababayan, kung bakit itong si Epifanio Labrador, si Epifania Labrading, natatakot humarap sa otoridad. Bakit? Alam niya kasing tahasan at talagang nagdudumilat ang ebidensya na gumawa siya ng paglabag, hindi lang sa batas pang langit, ni sa batas pang tao nakagawa siya ng matinding pagkakasala. Na yun nga ay may katampatang parusa. Nag-aalibay na lang yan si Epi. Alam nyo mga kababayan, nagpapalusot na lang yan. Na kesyo kapag ka daw sumuko siya at nasa kamay na raw siya ng otoridad, ipapatumba daw siya. Ba't di mo subukan? Epi, hindi ba't nagpapalusot ka na lang talaga? Hindi ka naman itutumba. Ang nais lang, harapin mo kung ano yung sinimulan mo. Ang amin naman, nagpapatawad naman kami. Naranasan mo mismo yan, Epi. Nung ginawan mo rin kami ng kapareho ng ginagawa mo ngayon, ngunit mas mabigat yung ngayon, pinatawad ka naman namin Ipo ba? Kaya si Epi Labrading, masasabi natin, nagpapalusot na lang, nababahag na ang buntot, malakas ka lang sa salita, pero wala ka namang sinabi, ni hindi mo kayang panindigan kung ano yung ibinubunga ng pinaggagawa mo. Katunayan lang na wala kang kredibilidad. Katunayan lang na hindi ka dapat pagtiwalaan ng mga taong nauuto mo at pinadidilim mo ang kanilang isipan sa pamamagitan ng malisyoso mong pag-iisip, palibas ay malisyoso rin ang kanilang pag-iisip. Kaya mo sila nauuto sapagkat nagkakasundo kayo sa isang konteksto ng inyong isipan na pinadumi ng politika. Yun ang katotohanan dun, Epi. At kailanman hindi ka makakatakas dyan. Kailanman hindi mo magagawang matatakbuhan yan. Bakit? Ang katotohanan ay katotohanan. At yung ginawa mong paglabag, ang katotohanan dun, kailangan mong harapin yun. Hindi ka makakatulog ng mahimbing dahil dyan sa kakatakas mo. Kaya kung ako sa'yo, Epi, sumuko ka na lang, harapin mo na lang, kung maaari kausapin mo na nga lang yung mga kapatid namin sa pananampalataya para matapos na yan. At kapag ka nakapag-usap na, magbagong buhay ka,
kung ano man yung kahinatnan mo o kung ano man yung ibaba sa'yo ng gobyerno o ng mga otoridad ng pamahalaan ng ating bansa. Huwag mo nang hayaang palaging nababahag ang buntot mo. Nakakaawa ka, Epi. Nakakaawa ka sa totoo lang. Para kang isang asong tahol ng tahol. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Pero nung nilapitan, abay akala mo kung sinong basang sisiw na talagang umiiyak-iyak pa. Akala mo'y isang aso na bagong kapon. Di po ba? Lalanta-lanta kapag ka pinatulan na. Tapos yung pinatulan na, yung taong ginawa niya ng mali, yun pa yung umaapi sa kanya ngayon. Yun pa ngayon ang masama, aba, ibang isipan yan. Yung nambabaliktad. Sino ba sa Biblia, sino ba ang nambabaliktad? Sino ba ang pumipilipit ng sitwasyon? Anong ginawa ng ahas? Kay Adan at Eva? Di ba pinilipit niyang salita para utuin si Eva na kanin yung ipinagbawal sa kanya? Inuto ng ahas para rin pati si Adan mapakain niya. Pero sino nga yung ahas? Batay din sa Biblia, ang dyablo. Kaya kapag ka ang isang tao na mimilipit ng sitwasyon, gumagawa na ng palusot para kabigin yung bagay na hindi naman na totoo, alam nyo na kung kaninong o kung sino amo niyan. Di po ba? Kaya labrading, isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Isa pa lang sa baga kapatid namin sa pananampalataya yan, ha? Ang haharapin mo. Meron pa sa iba't ibang panig ng bansang ito. At sa Lunes, antayin mo yung ilalabas kong video. Talagang magugulantang ka kung matutuloy yun. Antayin nyo lang mga kababayan. Pag natuloy yun, talagang makikita ninyo yung proseso na talagang ang Iglesia ni Cristo, ipinagpapasabatas na lamang namin. Ipinagpapasa Diyos na lang namin yung ginawa ni Epipanyo Labrador. Ikaw din. Ikaw din. Bahala ka, Epi. Basta ang amin lang naman makamit ang hustisya. No? Mga kababayan, mga kapatid, ang atin lang naman harapin niya kung ano yung ginawa niya kasi nananahimik lang naman tayo Di po ba? Bigla niya tayong binanatan. Di magdusa siya ngayon doon sa bundok. Ako pa na kung saan ako pumupunta. Napakasarap sa pakiramdam ng malaya, nang walang isipin, nang walang agam-agam. Nakakalangoy ako sa dagat, nakakapagbakasyon sa isla, nakakakain ng iba't ibang putahe o pagkain, nakakainom ng mga sariwang inumin gaya ng buko juice. Di po ba? May shake pa nga May inihanda pa nga sa amin na talagang napakasasarap. Fresh fruits. Mga fruit salad. Si Epi, wala. Nasa bundok, nagkakamote. Kaya kamote na rin Di po ba? Hindi ko sinabing masama ang kumain ng kamote dahil kami, kumakain din kami nun. No? Laki rin kami doon. Ang amin lang, hindi na kayang malasap pa ni Epi yung uri ng pamumuhay na masarap. Na talagang iba't ibang uri ng kasarapan ng buhay. Bakit? Andyan na siya nako-corner na. Naiipit na sa sitwasyong siya rin ang gumawa. Huwag kayong tutulad dyan. Huwag kayong tutulad dyan, mga kababayan, mga kapatid. Panatilihin ninyo ang kapayapaan at katiwasayan po ng inyong buhay. Bagaman tayo'y payak lamang o naghihirap sa buhay na ito, pero tayo'y may laya, walang agam-agam mamuhay sa araw-araw. Yun ang isa sa mga biyaya ng langit. Sana, mga kapatid, mga kababayan, patuloy po tayong mag-antabay sa susunod pang mga proseso at sa kwento ni Epipanya Labrading. Hanggang sa susunod po, paalam.